Impeach South Korean President Yoon Suk-yeol sinampahan na ng kasong insurrection at 13 foreign peacemaker at sundalo patay sa nangyaring kaguluhan sa Eastern Congo. Si Joy Saramatin sa sentro ng balita. Sinampahan na ng kasong insureksyon ang pinatalsik na Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol. Nangyari ang pagsampa ng kaso ilang araw matapos tanggihan ng korte ang hiling niya na pagpapalawig ng kanyang pagkakakulong. Sinimula na rin ng Constitutional Court ang pagbabalangkas kung formal na nilang patatalsikin si Yoon bilang Pangulo o ibabalik pa siya sa pwesto. Magugunitang ang kaso ay bunsod ng pagdedeklara ni Yoon ng martial law noong Disyembre bilang pagprotektaan niya sa bansa laban sa mga anti-state forces na nakikisimpatya sa North Korea. Hindi bababa sa 13 peacekeeper at mga sundalo ang nasawi sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa Eastern Congo. Ayon sa mga opisyal ng United Nations at foreign military, dumami pa ang puwersa ng rebeldeng M23 sa nagdaang linggo at kasalukuyang malapit na sa silangang bahagi ng lungsod ng Goma na may nasa 2 milyong populasyon at itinuturing na mahalagang sentro para sa seguridad at mga humanitarian operations sa rehiyon. Kabilang sa mga nasawi ang 2 South African peacekeeper, 1 Uruguayan Blue Helmet at 3 Malawian peacekeeper, pati na rin ang 7 sundalo ng South Africa mula sa Southern African Development Community Mission. Pinangunahan naman ni Pope Francis at ng Vatican City ang pagdiriwang ng Jubilee for World Communication. Dito'y nag-iwan ng mensahe ang Santo Papa para sa mga mamamahayag na nakakulong. Ayon kay Pope Francis, ang pagpapalaya sa mga mamamahayag na ito ay nangangahulugan din ng kalayaan para sa ating lahat. Anya, naway gawin din itong daan ng mga mamamahayag para makapaghatid ng mga istoryang nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawala ng liwanag sa kanilang mga araw-araw na buhay. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.